Okay, Lance, ito personal na tanong. Sa lahat ng librong nagawa mo, alin doon ang pinaka-paborito mo at pinakamalapit sa puso mo? Ay, ang hirap. Kasi po, napakahirap ng tanong yan eh. Kasi po, naniniwala po ako na lahat, kasi bawat akda pa na nilalabas natin ay para na po nating mga anak. Every time po na naglalabas ako ng isang akda, para po akong nag-aano ng isang anak. Pinapanganak ko yung akda ko. Pero po, siguro, ang pinaka-paborito ko pong libro na sinunod ko po ay ito, syempre, siguro. Dahil ito yung mayroong kopya. So, yun. So, dahil nga po, likas po ako talaga ng traveler, nag-enjoy po ako sa paglathala ng, siguro yung last 2 books, no? Ito, tsaka yung ganap. Pero nag-enjoy naman po ako, lahat naman po sila paborito ko po. Pero po, yung top ko po siguro, ito, tsaka yung nilabas ko last year, yung ganap. So, okay, dahil paborito mo ito, may ibabahagi ako sa iyo. No? May nagawa akong tula din, personal. Okay. May titulong Batang Manlalakbay. Okay. Ikaw ba, mula sa librong pinakapaborito mo, may tuturing mo ba ang sarili mo na isang batang manlalakbay? Oh yes, opo. May tuturing ko po talaga. Dahil, yun nga po, actually po, dahil nga po doon, mahilig po ako mag-travel. So, iba rin po kasi na meron ka pong, nakakapunta ka po sa mga lugar, iba't ibang lugar, na ang pagpunta po sa iba't ibang lugar ay isa rin pong paraan ng paglabas sa sarili mong kahon. Isa rin siyang paraan ng pagtuklas sa sarili mo. Kasi po syempre, pag nagta-travel po talaga tayo when we go to places, no? Doon po natin mas nakikilala po mga sarili natin. At doon din po tayo nakakilala ng mga taong dating estranghero lang. Ngayon, nagiging kaibigan na natin along the way early on. So, di ba? Totoo yan, no? Ito lang, gaano kahalaga ang pagbibigay ng oras ng sarili? Yung parang hindi ka nakadepende sa mga kaibigan mo, sa mga kapamilya mo, yung tulad ng iyong sariling laya, no, Philippines, binibigyang laya mo ang sarili mo na ikaw yung nandun lang mag-isa. Yes. Importante ba talagang pagkakaroon ng me time, no? Specifically, kumbaga, dahil po sa me time na yun, doon po ako mas nagkakaroon ng panahon para makapagsulat talaga. So, importante rin yun. Bukod sa, syempre, yung me time na nagkakwartsa ka lang, nakatingin ka lang sa tanawin, gano'n. Pero doon po palagi, wala pong palya to. Doon po sa me time ko kadalasan, doon po ako mas nakakapagsulat. Okay, kanina nabanggit ko sa pagpapakilala sa iyo, isa ka ding musikero. Yes. Diba? Kailan mo nalaman na marunong kang kumanta? Actually, siguro po, nagsusulat po ako ng mga songs before pa. Pero siguro po nalaman ko po na meron pala po akong skill sa pagtugtog tumutugtog po kasi ako ng gitara from time to time. So, medyo sinusubukan ko na rin pasukin ang mundo ng songwriting, no? Na kung saan ako ang tumutugtog ng gitara, instrumento. Siguro po pandemic. So, mga 2020. Kasi po, syempre, ng time na po wala po tayo magawa sa mga bahay natin. Nakakulong lang po tayo sa mga kwarto. So, syempre po, maghahanap ka po ng gagawin mo na kasi magmukmuk ka dyan at, tumingin sa kawalan, whatever. So, find yourself na to be productive enough, no? So, dun ko pa kaya ko pala magsulat ng kanta. So, 2020. Pero ang time na po na yun, syempre, wala pa po akong lakas ng loob nun na magsulat ng kanta, na magtumugtog, no? So, syempre, lalo na po, hindi naman po ako expert talaga. Hindi ako expert sa pagtutug ng gitara. Ilan lang naman po yung chords na alam ko. Well, amyada naman po ako doon. Hindi po ako masyadong maalam sa advanced chords, plucking, strumming, beat. Pero, ang importante po, sinusubukan ko naman po. So, yun. Ilang porsyento ang talento mo sa musika? Siguro po mga 40%. So, actually, parang, kung tutuusin po, pagtula at saka musika, parang ang hirap pong timbangin parehas eh. Pero, mas nangingibabaw pa rin po talaga yung sa spoken word pa rin. Pero yung sa songwriting, siguro mga 30 to 40%. So, yeah. Okay, napag-uusapan natin ng musika, no? May ikanta ka na ba na maaari na mapakinggan ng mga Kapilipino na para marinig nila yung boses mo? Yes, meron po. Actually, meron po akong dalawang kanta. 3 pala.
na kanta na nasa Spotify, no? Yung isa ay nasa isang compilation album na ang pamagat ay mga lugar ay hindi mga lugar lamang. Meron pa akong dalawang kanta doon na parang bonus tracks. Tapos may isa po doon, nakakalabas lang po October last year, na yung Tatahan Rin ng Ulan. Basically po, yung original, yung kanta po kasi na yun ay ako pong nagsulat ng lyrics, no? Ako po nagsulat ng titik. At si Ronald Mendoza po ang nagsulat ng gumawa ng areglo. No? Siya rin po yung kumanta. Siguro po one of these days, maglalabas po ako ng version ng kanta na ako naman po yung buboses. So, okay. Abangan po natin yung mga Kapilipino, no, ang kanyang pagtahak din, no, sa mundo ng musika. Lance, bago ako magtanong ng mga ilang mapangahas na tanong, dahil yan ay nakilala sa akin dito sa pakikipagpanayam, bibigyan kita ng pagkakataon na imbitahan ang lahat ng mga nanunood sa Kwentong Pilipino kung saan ka pwedeng lang masundan at makita ang iyong mga kaganapan sa mga darating na araw na ito. Okay, so sa mga Kapilipino po natin yung taga-subaybay, masusundan niyo po ako sa aking Facebook page, Balong, no? Yun talaga yun. So, Balong, tapos period. Tapos meron po akong some social media accounts, no? Sa personal account po, pwede niyo po ako masundan, Lance Abellion. Sa Spotify po, pwede niyo po ako masundan, may mga kanta po, may mga tula po at kanta doon na Lance Abellion po ang pangalan ko sa Spotify. Sa YouTube po, meron na po akong YouTube channel, Lance Abellion rin. So, i-follow niyo rin po pala ang Laya Philippines, no? So, doon po namin pinupost ang mga events po namin. Meron din pong YouTube channel ng Laya Philippines. Doon po namin pinupost po ang mga performance videos namin. So, okay. Ano pa yung mga abangan? Balita ko, no, mayroong kampasinaya ngayong Pebrero 8. Yes. So, imbitahan mo na yung mga Kapilipino. yes, so syempre, no, meron kaming upcoming sa Pasinaya, no? Ito po ay isa pong event ng Cultural Center of the Philippines. Ang Live Philippines po ay magiging pasinaya po magiging bahagi po, rather, ng Pasinaya Open House Festival. Isa po itong pagtitipon ng mga iba't ibang mga performing arts groups sa buong Pilipinas na nandun po lahat. So, if I'm not mistaken, 140 performing arts groups po all over the Philippines na nandun at kasama po doon ang Laya Philippines. So, magtatanghal po kami sa ikalawang araw ng Pasinaya Open House Festival sa darating na February 8. Sa ganap po itong 11:30 ng umaga sa Tanghalang Ignacio Jimenez parking lot. Sa likod po to ng Tanghalang Ignacio Jimenez Black Box Theater sa CCP Complex, Pasay City. Yun. Maganda po nito, ang Pasinaya po ay libre, no, sa lahat. So, mag-register lang po kayo sa Pasinaya. Para po sa mga detalye po ng registration, pwede po kayong tumungo po sa Facebook page ng Cultural Center of the Philippines po about Pasinaya. So, pwede magkita-kita pa tayo doon. Okay, mga Kapilipino, supportahan po natin, no, ang mga talentadong Pilipino na patuloy na itinataguyod pa rin ang ating tunay na kayamanan no, sa Pilipinas. Yes. Ang ating tunay na pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Yes. Lance, ito, may mga ilang mapangas na tanong lang ako na itatanong sa iyo. Yes. Okay, Lance, minsan ba sa buhay mo, nalunod ka sa sarili mong kaligayahan? Yes. O naman. Paano ka nakabangon? Siguro, yung pagtitiwala talaga sa sarili. Mind you po kasi, yun, pagtitiwala lang sa sarili, pagkakaroon na ng pag-asa. Na ano man yung mga pagsubok na dinaraanan natin, malalagpasan din natin yan. So, yan. Lance, ikaw ba ay minsan sumilip Oo naman. sa bandilan ng bahaghari? Oo naman. Of course. Sa iyo, bilang isang manunulat at bilang isang profesor, para sa iyo, ano ang kahulugan ng bahaghari? Ang baghari para sa akin ay isang napakagandang refleksyon na pagiging makulay ng buhay. No? Ang buhay natin ay makulay siya in the general sense. No? Na kumbaga, ang bawat isa ay may pagkakaiba-iba, may pagkakanya-kanya tayo. At marapat lang siguro na ang simbolismo ng baghari ay ang pagkakaiba-iba, ngunit pare-parehas tayong sinusubukan nating hanapin ang ating mga sarili. No? Sa mundong ginagalawan, sa lipunang ginagalawan natin. Ayan. Okay, Lance, ito, nagmahal ka ba ng dalawa? Hindi. Isa lang. Para sa iyo, dahil papalapit na ang buwan ng mga puso, ano ang konsepto ng isang Lance sa salitang pag-ibig? Ang pag-ibig ay isang desisyon, hindi lamang isang pakiramdam. Yun yan.
Okay, Lance, minsan ba, naloko ka? Oo naman. Paano mo tinanggap sa sarili mo na naisahan ka? Siguro po talaga minsan sa buhay natin, hindi may mga pagkakataon na talo tayo, na minsan naiisahan pa talaga tayo. Ganun po talaga eh. Kung minsan sinisisi po natin mga sarili natin. Oh, ano ba yan? Naloko na naman. Bakit pa kasi ako nagpaloko? Pero come to think of it, ang naloko tayo, bahagi siya ng karanasan ng buhay. At marapat lang na yakapin natin yung bawat experiences natin. Kasi again, yung bawat experience natin sa buhay, masama man yan o mabuti, magdudulot siya sa atin ng aral at yun po yung magpapabuo ng ating pagkatao once again. Mhm. So, yan. O ito, Lance, ang isang Lance ba, minsan natukso sa isang gabi? Oo naman. Paano mo ito hinarap ng may pagtanggap na may tutuloy mo bang isang pagkakamali o isang normal na gawain ng taong dumidiscover kung ano ang ibinibigay ng mundo? Well, actually po kasi, nature po talaga natin nagkakamali tayo. Hindi naman po natin, wala pong perfectong tao. At naniniwala po ko na hindi po dapat natin binabase ang pagkatao ng isang tao. Nagkamali siya, yung gano'n na siyang tao. Hindi yun. Kung magkamali ay isang normal lang na karanasan sa buhay natin. Kapag hindi pa tayo nagkakamali, ibig sabihin wala pa tayong nagagawa. Wala pa tayo na-discover sa sarili natin. At sa pagkakamali po natin, doon po natin na-discover doon po natin nababanaag ang sarili po natin mga limitasyon. Doon natin nababanaag na, okay, hindi ko pala kaya lahat. Na okay. Parang minsan pala sumusobra din tayo sa mga ginagawa natin. So doon papasok na okay, mag-iingat na ako, magiging matalino na ako, magiging mapanuran na ako sa mga ginagawa ko. So, yun. O ito, Lance, may tuturing mo ba ang sarili mo na isang mabuting anak? Yes naman po. Okay. Kung naituturing mo bilang isang mabuting anak, ano ang pamantayan ng pagiging isang mabuting anak? Ang pamantayan po ng pagiging isang mabuting anak siguro yung marunong tumanaw ng respeto at utang na loob sa ating mga magulang. Makananay po ako. At maniwala po kahit hindi ako po isang uniko iho lang. So nag-iisa lang po ako. Kumbaga po early on, bata pa lang po ko, natutuhan ko na po na talagang dapat po ay maging mapagmahal tayo sa ating mga magulang. Na hindi po dapat, na may mga times na magkakamali po tayo, may mga times na nasasagot po natin sila, napagsasabihan po ng mga bagay na hindi maganda. Pero, at the end of the day, nandun pa rin po dapat pa rin pong manaig ang respeto sa isa't isa. Kasi po, doon po mas nagiging bukas ang bawat isa. Na halimbawa, hindi pong siyempre, ang mga anak naman hindi naman normally nakakapag-open up yan eh. Pero kung papahintulutan lang natin yung sarili natin, na i-open up kung ano may mga nararamdaman natin sa mga magulang natin, so be it. Kasi doon din po malalaman ng mga magulang natin, okay, may mga bagay pala na medyo hindi okay sa anak ko. May mga bagay rin pala na siguro dapat kong i-improve or dapat kong iwasto sa sarili. Yun, kumbaga, kasi po, lola's boy at mama's boy po ako. Hindi po ko nahihiyang pagmalaki yun. Bakit po? Kasi po, sa mga tumayong nanay sa paligid ko, doon ko po mas naramdaman ang pagmamahal. Kumbaga, yung kalinga talaga ng isang magulang, doon ko po mas naipapakita sa akin na, okay, sa kabila ng salimuot ng mundo, nagiging maganda pa rin dahil meron sila sa tabi natin. Okay. Kahit masalimuot ang pinagdadaanan natin sa buhay mga Kapilipino, dapat napupuno pa ng ating puso ng pasasalamat. Yes, exactly. Ito, Lance, sa pagbabalik tanaw mo, simula nung bata ka hanggang ngayon, minsan ba sumagi sa isip mo ang mga tanong na natutulog ba ang Diyos? Yes. Kasi po yung parang tipo na yung ikaw sa sarili, parang may mga times na natagpuan ko yung sarili ko sa dilim, na hindi ko kumawarik bakit. Pero na-realize ko na, sabihin na lang natin na hindi naman talaga natutulog ang Diyos. Minsan, hinahayaan lang niya po tayong maranasan ang mga bagay na dapat nating maranasan para po tayo ay matuto. Kumbaga, hindi naman porke na pinapabayaan tayo. No, that's not the point. The thing is, God allows minsan things to happen for us to realize na, okay,
ito pala yun. Ito pala yung buhay. Mhm. So, dapat, again, maging bukas ako na mas mapabuti yung sarili ko. Mas maging bukas ako na maging mabuting tao. Dapat maging bukas ako na mapang-unawa sa iba. So, mga ganun pong bagay. O, ito lang. Bilang isang manunulat, kung bibigyan ka ng pagkakataon na gumawa ng sarili mong libro ulit, anong kwento ng buhay mo ang nais mo burahin sa pagsusulat nito?